Katingog. Usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy. Happy New Year! Happy New Year, attorney. Happy New Year, partner, and hello Cebu, may Oh, buntag. murag natog tayo. Pag mata na to, 2026 na. Mubalik pa dahil trabaho. Balik na sa December 20. Balik na kuan bi. So welcome, and then uban ni sa tibok tuig na sad natong panag-uban sa tong programang Hello Cebu, mayong buntag Pinoy. Kami yung mga alagad sa kahanginan. Ako si Maluy Nocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Unya, uban ni hangtod sa alas 9 karong buntaga pan sa di pa ta maghisgot-hisgot ato sang unhan attorney sa atong latest weather update. Niya sa atong linya karon si Sir Jomar Aclarino. Sir Jomar, good morning. Happy New Year. Yes, Mamalu o Attorney Jan. Good morning sa tanan o sa atong tanan tigpaminaw. Kini atong latest weather update karong adlaw. Paday nakaapekto ang shoreline o panagtagpo ng bugnaw na hangin gikan sa amihan og init na hangin gikan sa easterlies sa Visayas ug silangan bahin sa Southern Luzon. Amihan nakaapekto sa bambahin sa Luzon ug ang easterlies nakaapekto naman sa lalawigan sa Mindanao. Tungod kini sa shoreline, padayong nakaapekto sa Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati kita medyo mapanganuron nga na sa madag-umon na kalangitan ug dahil mga pag-ulan ug kini mga thunderstorm. Magdala kini usahay kusog na mga pag-ulan na posible gihapon ang flash floods or landslides labi na sa mga highly identified na mga vulnerable areas. Padayon ta mag-monitor sa itong mga gi-issue mga thunderstorm or rainfall advisories, lakip na ang color-coded na heavy rainfall warnings. Hining ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Central Visayas ug kadagatan, malinawon nga ito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 25 to 30 degrees Celsius ug ang atong haring adlaw mosalop alas 5:36 sa hapon, Philippine Standard Time alas 8:04 sa buntag gikan diri sa Mactan, pagka sa Visayas. DOST Jomar Eclarino. Sir Jomar. Yes ma'am, good morning. Yes, good morning. Kagahapon, sir ba, medyo, or kagahapon or over the weekend, medyo weird, no? Kaya ang mga tao manggod murag kanang nalingaw ra gyud sa kanang taas-taas nga bakasyon. But kagahapon and the other day, noticeable kaayo nga dunay area sa Cebu nga kusog daw ang uwan, dunay mga landslides, and kagahapon sad kusog kaayo ang balod sa kadagata, no? There were videos from Alboal and Santa Fe. Santa Fe, Bantayan area, no? So, what's it cause ani Sir Jomar? Is there a weather disturbance nga angay natong bantayan usab? Yes, ang ato ang cause na mga pag-uwan gahapon ug kining pagbalod tungod kini sa shoreline. Kini ang convergence ng cold air coming from the amihan and warm air from the easterly. So kini nagtagpo, gitawag dato na shoreline na nag-cause ng mga pag-uwan. So actually today is shoreline gihapon atong cause ng atong mga pag-uwan. Kining shoreline is ilabi na January, February, magpikang atong amihan, mabalik pa. Ibig sabihin, kining weather system na shoreline, mag-break and then mabalik pa until dire, ilabi na until sa February. So this is also the one causing aning atong mga dagko nga balod, sir? Ang dagko na balod is surge ng gitawag nato na hangin gikan sa amihan, which is ang gill warning nato is naka-issue diri sa Eastern Seaboards of
diri sa Philippines, Eastern Visayas, portion of Eastern Visayas na gill warning, pero Central Visayas gahapon walay gill warning, pero ang atong balod is moderate. Kining moderate na pagbalod moabot up to 2.4 meters. So delikado kini ang mga gagmay kaayo na sasakyang pandagat. So expected sir nga mas kuan gihapon, baluron gihapon today. Today, ma'am, is moderate gihapon ang atong forecast sa balod. Okay, but throughout the day, Sir Jomer, mga doon na ba'y angay bantayanan nga mga areas for heavy rainfall? Natin expected any time of the day sa Central Visayas, including Cebu Province, light to moderate with occasional heavy rains. Sir Jomer, good morning. For January as a whole, sir, nabatay pila ka bagyo ang atong gi-expect, sir, kung doon natay expectations nga dunay mga bagyo nga maabot karon nga panahon sa Enero kay ting sinulog na ra ba ting sad-sad na sad sa mga tao. Yes, Attorney Jan, no, ang atong prediction for the tropical cyclone this month of January is 0 or 1. So actually January to April kini ang lesser chance na magkaroon tayo ng mga bagyo. Pwedeng 0, pwedeng wala, pwedeng na ay usa na atong prediction. So 11 na ang pag-celebrate nato sa Sinulog 2026 and the La Nina is still present in the tropical Pacific. So January is daghang days na may uwan tungod kini sa La Nina gihapon. Okay. Daghang salamat Sir Jomer sa imong pagpasabot kanamo sa atong weather update karong adlaw. Nya once again Happy New Year yung tanan diha sa Pag-asa, sir. May isa pa yan, sir, o Ma'am Malo, Happy New Year, daghang salamat, good morning sa atong tanan. Thank you, Sir Jomer Aclarino, gikan sa Pag-asa, Mactan. Karon arita sa atuang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, red tape delays school reopening. Sa Super Balita, tulo ka dancer sa Sinulog, gipang kulata. Sa The Freeman, Alcover slams mayor for selective justice against vendors. Sa Banat News, solo winner sa 655 Grand Lotto nipusta sa Lotto outlet sa lungsod sa Compostela. Sa Philippine Daily Inquirer, budget watchdog urges veto of last-minute 319 billion pesos. Sa The Philippine Star, Trump says US will run Venezuela. Sa Manila Bulletin, Marcos to sign 6.7 trillion pesos budget today, according to the palace. Ug sa Tempo, 15,000 policemen secure traslasyon. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik atong mga paghisgot-hisgot, please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Your path to a new start. Nutrition, Exercise and elimination, water, sunlight, temperance, air, rest and recreation. and most of all, Trust in God. Learn from our doctors. Be blessed by the testimonies of our overcomers. Ang inyong programa, Alam sa may sakit,
walay sakit ug dili ganahan magkasakit. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. New Start, Ozone Med Health and Wellness Talk. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! 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 For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu! offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu! Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet. Bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Atong unahon og hisgot rin attorney kay baw nakadiri sa Cebu lahi ning ato amo ning moingon ang uban nga longest ko no Christmas celebration is in Cebu kay atong Pasko magsugod ang uban. Nay usa ka mall diri magsugod og Pasko July. Grabe ha, no? Wala fiber. Oh. Anong doy ko na Christmas in July. Giatrasan pa man ang Pilipinas magsugod pa ko ng Christmas inig ber. Diba? But nay mall diri sa Cebu dapit sa atong opisina sa una. Na Christmas in July nako grabe na ani ay giatras naman. Mo din na din. Oh. Dito sa Colon. Pero diri sa ato sa Cebu kuno lahos pa gyud na kay wa man ni hunong iniguman sa Pasko, New Year, guman sa New Year lahos na sinulog. In fact, karong adlaw dunay send-off ceremony nga ipahigayon gipang blessingan ang mga sakyanan, ang mga security forces, no? Atong paabuton kung duna bay ka ng nakamatag sayo enough nga nakaadto dito aron mapakita sa dugon sa sitwasyon dito sa gawas kanang basig mapadanga to karon or if not unyang hapon sa Sairi 47. Apan kay nagsugod na matag hisgot og kining sinulog nangandam na over the holidays sige sad sila meetings ang Sinulog Foundation sa umaabot no pero unahon na to for me gyud ang pinaka-importante nga parte sa sinulog is kinig yung sa basilika no. Ang uban man god murag ang ilang mainumduman kung may kag sinulog is more into the kanang party. So depende sa imong kuan kanang imuhang motivation. Basta kay motivation for coming over, visiting Cebu or being out there on the street. So karon 461st Fiesta Senior na ni unya sa pagsugod sa sinulog ni balik ang pahinumdom sa Basilica Minore del Santo Niño nga ang mga deboto kanang giawhag nga mag-observe sa kanang pirmi magidano ang safety, security tungod kay grabe kaayo ang dasok sa mga tao labi ba kung magsugod na ang mga novena masses para sa kapistahan ni Senyor Santo Niño. So gawas ana safety, security ilang post nakakita ko ato
nagbutang na sila mga bangko nga pwedeng dalon kana gayng mga mapiko-piko nga stool or foldable. dili pwede katong naisandiganan, dili pwede director's chair. Grabe sa magdakang director's chair diya sa Basilica. So may nang ilan lang giklaro kay remember last year or 2 years ago ba to na viral ba yan ni kay naiwa gipasulod for the dress code unya mura ginana ba. So karon ilang gi-emphasize pag-usab kining pagtuman sa safety, security ug dress code guidelines, lakip na ang mga restriction anang mga magdaog, mga dagko nga bag ug camping chairs. Camping chair day tawag ana di camping chair. director's chair. Mura mo gud siya director's chair kanay sandiganan. So sunod-sunod ang ilang gipagawas nga public advisory ni atong Sabado, ilahang kuan gyud, ila gyud nga gi-emphasize ang pagtuman sa protocol kabahin aning sakto nga pagpanamit ba kaning paninina kaning pagsulob ug paglihok-lihok sa sulod sa Basilica. Ilang dress code policy, ilang gi-emphasize ang mga Augustinian friars ni Auhag sa mga devoto nga magsulob og modest attire to respect the sacredness of the shrine. So ang mga gidili, mga prohibited clothing, bisan pagkuan pinalaki kayo ng sex bomb, di gid pwede mag spaghetti straps. So gipahinumduman nga di pwede mag spaghetti strap kanang tube top, tank top. So, unsa man ang spaghetti strap kanang nigpis nga strap sa mga blouse ba? Tube top kanang wagyoy strap kanang kuan lang kanang makita ang abaga, and tank tops kanang duol sa liog ang strap, dili kanang naa sa shoulders, no? So, to me, in short, ay nalang mo pagsulob anang mga sleeveless. Kay di man apil ang sleeveless plunging neckline. Kung mahimo, tabuni ang inyong abaga aron di mo sa plunging neckline. Kanang V kaayo, kanang makita na ang kuan, mga kanang sa mga ilawom din sa mga kahiladman. Kaya kanang makita na ang part sa dughan sa babay, no? Unya, kanang na may V-neck pero nagi plunging. Ako hilig mo kog V-neck, kani V-neck man gyud akong sulubon kasagaran. Pero kanang plunging kanang makita ng cleavage kana dili pod. So, racerbacks and bareback tops, kanang mga backless, kanang mga, kanang ganing ang likod pinati. So, so dili pwede. Kanang magsando, kanang mag-crop top. So, tumisad, ug magsando man lang gani ka, mag-crop top man gani ka, ato na lang sa Pier 1, ligog dagat. Bitaw Naulo mas Basilica. lahos na Hindi ka lang. pasudlon dito. Bitaw mo, bitaw giingon attorney ang sa uban nga. Nga naman inyong sektohon ang musinina nga among gianhi ang Santo Niño Mano. Sige, okay, pero nga naman sad nga mutuman tag mga restaurant kung di ta pasudlon nga sa simbahan na noon di ta mutuman, di ba? Naman gyud na dress code niya, for sure nasad na purpose. So, di pwede magsando, di pwede mag crop top, dili pwede mag short skirts, di pwede maggisi-gisi nga karsunis og shorts of any kind. So, di pwede mag shorts. Period. Di sad pwede og see-through clothing kanang putos nimo tanan lawas pero sihag pas mga silupin ang imong gisulob cannot be. O kanang sheer shawl kay na may uban attorney kanang technicalon ba nga. Nag-sleeveless ka but nag-shawl ka. O pero ang shawl nimo kay see-through raman sa di ay ma-defeat ang purpose. Wa jud ay kuan, wa gyud lusot. Di sad pwede mag-cap or mag-hat kung sulod sa simbahan. Pwede ra man na hubuon. Pwede ra hubuon kay kanang kalo. Kay kung init sa gawa, sige abot sa sud kay mura man gud nagkuan attorney kana bang sign of respect gani to remove your headgear. Kuan sad partner, luna nay mga security cameras diha nya para makita imong naw nga lisod ka diha. Para matrace ka kung magbinuang ka. Actually a lot of even stores, malls, banks will really ask you to remove your cap or hat kay para makita ang profile. O niya, ang allowed nga clothing, kay puro sa bata nag-unag, dili pwede, daghan kag dili pwede. Ang gitugutan, kanang dikwelyo nga mga blouse or mga top nga dunay abaga with sleeves. Knee-length dresses with sleeves. Emphasize yun ang with sleeves. Kanang nadjoy, abaga. O niya, kanang kutob sa tuhod, knee-length dresses, knee-length skirts, polo shirt, collared shirt, standard t-shirts or long sleeve shirts. Karsunis, away gisi. So jeans, slacks, and wide leg pants. Office wear or smart casual attire. So may ang uban nga, uy, init kaayo dito kay open baya ng Basilica. O di magsulubog nipis nga naay abaga. But di ilang pud sihag. Na may daghan ana kanang
Ako pa, may kay kung mangitag mga nana kay alimuutan ko ba. So, pwede raman yun, naramang yun nga. Dili lang kanang maka-violate sa ilang dress code. Pareha niya, o, daghan man eh, o, naiabaga. Naiabaga, t-shirt. Kasi si ate, duha pa, napay Unya. t-shirt, napay sinina. Kung alimutan sa partner kay naman sa mga panggabi o pang late afternoon nga mga schedule sa Novena, no? Or buntag sayo. Buntag sayo, yes. O di mo ganag init, ayaw pod mo untong tutok, di ba? So napod na yung mga payong dito sud man. Okay, doon yung mga payong sa Yes, kanang red o yellow. Pero kung ako, di kay ko ganahan, di kay ko hilig og payong kay sa mukan ko. Mas may pagmabasa ko kaysa magsikog bit-bit og payong. og payong. So, kana part na sa ilahang gipatuma na guidelines. No? Nya, subay sab sa direktiba sa Cebu City Police Office, mga dagko nga bag, ginadili sab or di sad kakaingon prohibited, no? Discouraged lang. To me, it makes sense kay nagsulbi ni mo diri, di ba na ni kaluag. Most of the time, maglinya baya ang mga tao, daghan kaayo. Unya, kung dagko imong bag, inig-inspection, dugay kay mo mahuman. Kay daghan og sud, di ba? Sud sa mga dapit sa basilika, aron sad minus ang panahon o oras nga igahin alang sa security checks. Unya, katuaktong giingon kaganina, camping chairs, dili pwede, pero kanang mga gagmay nga folding nga mga stool, pwede na siya, gi-allow na siya. So, ang religious celebration, formal na nga magsugod sa mga Novena Mass, karong Huwebes, pitsa 8 sa buwan sa Enero, karong simanahan na. Karong simanahan, Oo, 3 mauto days nga, time. murag ka ng apas kaayo ang panahon, attorney, kay mo pa'y pagbalik, ikan sa bakasyon, that should send off today, o Paglakaw nato gikan sa Cebu, pagpanguli na mo sa probinsya, ang sound nato sa mga malls partner, Christmas. karon Karon diretso na yung sinulog. Kibo baka nga ni adto kog mall the day after Christmas. Anya, Sinulog sinulog na na dayon. dayon. Ready agad-agad, advance. So kana siya, January 8 karong Huwebes, sugod na ang Novena Masses ug ang tema karong tuiga, In Santo Niño We Are One. Mao nay theme sa kasaulugan sa Pista Senior karong tuiga niya. I-emphasize niini nga bisag kanang unsa pay mahitabo, panaghiusa ni Kristo pinaagi sa pagtuo ug shared devotion. Sa bahala na inyong politika diag unsay mga nangabungkag din ha. Yung mga sa panadihang uban basta ang importante sa Santo Niño nagkahiusa. Nindot. So mo na January 8 no magsugod ang mga Novena Masses partner. Niya sa ato pa adto daay ni ang Pista Senior inig ka 8 plus kanus am ni partner ang Pista Senior jud. January 18. January 18. Yes. Sunday. So mao na ang atoa unya ang atngan dahil ang adlaw sa Hubo January 23 niya send off mass adto sa adlaw sa Hubo. I think this is the mao man ni ang official nga magtapos sa Pista Senior kining adlaw sa Hubo. So murag we have a long month ahead partner no. Kita sa diri sa CCTN kay murag nangandam na sad ta para anang atong sinulog coverage unya. Yes, sinulog coverage kuan gyud na start to finish gyud ning CCTN kay halad sad ning Tatay Dodong nga ipakita sa itong mga kaigsuunan labi pa katong mga Sugboanon nga wa diri sa atua gipangmingaw nga makakita sad sila dinhi sa atua for kanang even if they're away from home. So kana hopefully lang sa walay mga untoward nga incidents sama sa una nga medyo peaceful ra pod sa una ang ato ang pagselebrar nya dayon kining especially karon timely tong imong giingon nga kaning theme murag ang kuan sad ba ang basilika no murag namulso sad sila sa katawhan karon or sa political climate karon kay murag daghan man kay mga panagbangi politically sa atong nasod. So in Santo Niño we are one. That's also the call of our church officials para sad nga despite aning tanan nga ato ang nasinati karon as a nation, as a country, dili ta mga kuan. We are still united in faith. I think that's very important. Very sama sa imong giingon attorney kanang sa Tagalog pa napapanahon. Timely ang ilang panawagan tungod kay we all know, 2025 was not an easy year for the country, especially for Cebu. Kay gilinog ta, gibagyo ta, ang nasod sad, gilinog ug gibagyo sad sa mga kontrobersiya sa korupsyon. Sometimes, or most of the time, akong nabantayan lately,
ang politika dili na siya maka wakoy nakit-an so far nga politika nga nakahiusa so far. Lately ang politika kuan gyud naka-divide gyud no, even in family and friendships and kanang friend groups. Grabe, so based on Oh, experience again. yes, because it's true, it's reality. And I hope that kanang Cebu will show again nga bisag unsa pa na ang imuhang gibarugan sa politika nga duna gyud mahimo gyud ay nga kanang duna gyud ay Senyor Santo Niño nga makapahiusa, bahala na lang. Oh. Ganda. Yeah, this is also the first time partner for Mayor Nestor Archival, no, nga sa sitting mayor nga siya ang naa sa helm during the celebration of the Sinulog sad ta karon. Fiesta Senior man to ganina. So karon sa Sinulog sad ambot partner kung asa ba nimo adto ba ni sa Apeliana. adto na gyud sa Cebu City I-announce Sports na Center. daan. So at least kaning duol-duol ra sa tuwa accessible na sa mga mananaway o sa mga reveller sa Sinulog. So tan-awon sad nato ang labok ni Mayor Nestor Archival unsa say mga iyang ma-offer to the Cebuanos o katong mga visiting tourists, contingents nga moari sa Sugbo aron pagsalmot anang tinuig nato nga Sinulog. Ato nang tan-awon unya. Oo, unya. Today, kaganina sa akong giingon, pahigayon ang send-off, no? Ceremony, I think, ongoing pa. So, dito sa Abeliana, nagpadaan na number si Dennis Tabar, niingon siya nga, ang naa dito, 2,816 kasakop sa PNP, 145 kasakop sa Bureau of Fire Protection, sa kagatos ka membro sa Coast Guard, 1,688 sa Navy, 637 sa Armed Forces of the Philippines, 324 ka personel sa Bureau of Jail Management and Penology, 20 sa DOH, 324 sa CCTO, ug 603 ka force multipliers kasagaran ani mga tanod, volunteers ug uban pa dito ni sila. Unya atong atangan rong taud-taud unsay mga detalye ani kay kasagaran ani ang atong naanda no is kanang i-bless ni sila para sa kanang before sila i-deploy sa nagkalain-lain nga ilang areas of responsibility alang sa Sinulog. So sakto tay mong giingon first time nga si Mayor Nestor Archival mo ay mangulo no kay kumuing kag Sinulog Cebu City mo gyud ang tutukan kay anhi ang venue, anhi ang organizers unya ang Sinulog Foundation naasad na sila in partnership yun na with the Cebu City government. So for the many previous nga Sinulog celebrations, Mayor Nestor has been there as city councilor. But karon lahi ra gyud ang kanang siya na ang mangulo. Tanaw na to og unsa sad ang iyahang ikadalit sa mga Sugboano no nakakita naman tag Sinulog ubos sa liderato sa nangaging mga mayor gikan nilang Mayor Tommy Osmeña, Mayor Michael Rama, Mayor Labella. Edgar Labella. So karon Mayor Nestor Archival na pud atong tan-awon kung unsa man. Manghinaot lang tano. I always hope for the best nga hapsay lang kay this is not just a celebration for Cebu, this is also showing Cebu to the world. Correct. And kumusta sad ka ang relationship between Mayor Nestor Archival and and Governor Pamela Baricuatro kay of course sa una over the past years, di ba? Ato mang usually na donations ang provincial government in support to the activities, Sinulog activities sa Cebu City government. I don't know karon partner kung naa kay mga insights, inputs about ana. So far, okay man sila relationship. Okay sila. If you compare it to the relationship between former Governor Gwen Garcia and former Mayor Michael Rama, nga kanang out and loud yun nga kanang tinubagay yun on kanang lain-lain nga mga media outlets no do nagi statements tungod atong pagbalhin sab sa pagpahigayon sa Sinulog dito sa SRP no nga gi-pull out ni Governor Gwen Garcia ang iyang participation sa mga bata sa lalawigan. Oo, kay maluoy siya kay init kay didto. Okay, so far mao na atong mga dagko nga updates for Sinulog 2026 o ato Fiesta Senior 2026 sa atong pagbalik partner moadto sad ta sa kauluhan ato asa ning hisgutan kining mga trust ratings nga nisadsad na gyud nga negative na. Oh. Unya
unsa may dapat buhaton kaha sa administrasyon ni government, if any ha, kay naam say utuo nga murag okay ra sa diyang performance kana og uban pa atong hisgutan sa mong pagbalik. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Pag nasira, syempre, wala nang function. Yun ang doon pumapasok yung mga ano yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako wala na, nakaiga na lang ako. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. This is your path to a new start. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Your song. Your music. Your listening pleasure. Sing it Cebu! And if I don't need you, This, my darling, I've been told. Jody was the girl who lived next door. I've known her, I guess, 10 years or more. saving all my kisses just for you. Yes! You got me jumping like a crazy clown, and I don't think you're right to put him down. Since I kiss me, love your lips so wide, the things that bothers me is nothing I can find. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet. Bundled with fiber to the home cable TV connection.
Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. This is our love. This is our community. Sing and rejoice. We are all a family. Praising the Lord. Jesus Christ will reign. And we are one. Now let it come to be. Our heart is one with sharing. Happiness and understanding. Unity and peace in the name of the Lord. Pray for you, all my brothers. Pray for you, all my sisters. We are all as one in the name of the Lord. This is our love. This is our community. Sing and rejoice. We are all a family. Praising the Lord. Hallelujah. Jesus Christ. Praise the Lord. Together we are one. And let it come to be. For the God is love and sharing. Happiness and understanding. Unity and peace in the name of the Lord. Praise the Lord. Pray for you, all my brothers. Pray for you, all my sisters. We are all as one in the name of the Lord. 1, 2, 3, 4. Pray for me, all my brothers. Pray for you, all my sisters. We are all as one in the name of the Lord. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Nya sa pagpadayon sa tong paghisgot-hisgot partner adto ta layat ta sa kauluhan. Sa Kay- naman dito. Okay, ang kining administrasyon ni Marcos partner ba murag naa man lagi nag-ingon nga kining 2026 is a defining year para sa iyang admin kay because 2025 ended with the president having a negative nga trust rating at -3. Mao ni ang pinakaubos niya nga trust rating since he was sworn into office as president in 2022 at -3, mas taas pa gani kaysa trust ratings ni Vice President Sara Duterte nga +31. Kini nga survey partner gikan ni siya or gi-conduct ni siya sa social weather stations ni adtong November 24 to 30, and then you can only imagine November pa ni siya, pagka December na adayoy mga DTI secretary nga nag-ingon nga igo ra ang 500 nga Noche Buena. So ambot kung asa na ni kaharon na Napay mga ICI nga nang resign. napay mga ICI nga mga nang resign. So asa na ka ni mapadpad ron ang trust ratings at this time of the year or at this time around. So matod sa SWS nga survey partner, 38% sa mga respondents atong November 24 to 30 miingon nga duna sila dako nga pagsalig sa presidente. Kung imo nang ikumpara ang 38%, 41 or 41% niingon nga gamay ra ang amo ang pagsalig. So 38 minus 41 equals -3. Mao na ang iyang net trust rating, which is down gikan sa 7% niya nga trust rating, +7 ni adtong October. So kani partner numero ra man ni, and of course di man jud nato ma-quantify kung pila jud exactly ang trust because
kay bawo man ta sa inherent limitations sa mga surveys, but nonetheless, numbers are numbers. And there's also a science behind these surveys. So, It's not a good look for him also. optics wise. Regardless of kung kinsay nag-commission, regardless of unsay reason for doing that, the fact remains nga iniglugwa sa resulta sa survey, mao nay manggawas nga numbers, and it's not a good look for him as president. Unya, so karon ang mga tao unsa may mabasol nato ani og what can the president do moving forward aron iyang ma-win back ang trust sa katawhan. Well, 2025 was such a bombastic year, if I may say, para sa atong nasod no, kay daghan kay mga revelations, ang corruption na nga tribukar, or at least the tip of the iceberg na tribukar, kay of course that was just DPWH man partner, wa ta naghisgot og corruption in other agencies, offices of the government. So dunay pasalig nga may unta ma-address ang corruption, and dunay mga investigations o dunay mga nangafailan, dunay mga pasalig nga by Christmas dunay adto magpasko sa selda, and true enough na aman sad partner. Pero ang katawhan, kung ato pang ingnon, wanted more blood. Para ginana ba, ni demand sila og more transparency, maybe wala sila na satisfy partner siguro sa. Could this also be the reason why gipaspasan nga naanay gyud nga preso, naanay ng surrender, naanay ng muli? Because remember, this survey was kuan man before December, diba? Before December ni sa partner, November 24 to 30. So by December, di ba, mao man sa tong time nga murag ni peak ang mga arrests pag December. So it could be nga maybe na-assuage ang mga respondents, but we'll see in the next quarter kung kumusta na ka ang performance. But well, this is also a reflection para nako partner nga murag dunay ang distrust sa tao nga ikay nagtribukar ani nya karon wa kay mahimo, and look at your administration gani, wala gay may makita nga mga kaalyado nimo nga imong gida dito sa imong igagaw, sige lang tag imbestigahan, and then kung naay connection na and then naagoy mga aso nga ni singaw, unya nga nung wala man ni look into, and then you have the ICI members, murag tanan naman siguro nga original members of the ICI, puro naman siguro ng resign partner. The ICI dili ni ang ICC ang ICC ni. Putlon sa tika attorney ha, kay niya na kuno sa tong linya karon si Arnold Bustamante, mangayo taog update kabahin sa gipahigayon, I think ongoing karon dito sa Abiliana. Yes, tong linya karon si kasamang Arnold Bustamante. Arnold, good morning. Happy New Year. Here, Mamalo, og Atty. Jan, karong nga mga orasa, nahuman na ang gipahigayon nga Santos nga misa diri sa Cebu City Sports Center. Human atol sa gipahigayon nga send-off ceremony. Ang ipaabot na lang karong nga mga orasa si Police Brigadier General Rodrigo Maranan, ang hepe sa Police Regional Office 7, doon na pagipahigayon flag raising ceremony dito sa Piero 7. Mabot nga ito sa dulan 2,000 ka mga police ang naaron din sa Abiliana o sa Cebu City Sports Center din gipahigayon ang send-off ceremony. Unya wa pay labot niini ang mga sakop sa Philippine Coast Guard, mabot nga ito sa 600, Bureau of Fire Protection nga mabot sab sa dulan o sa kalibo. Doon ay mga sakop sa Philippine Navy o uban pa nga mga law enforcement agencies nga motabang sa ipahigayon nga security sa mga kalihukan sa Fiesta Senior sa Sinulog Grand Parade karong umabot nga mga semana. Apan atong hibawan nga sugod pud karong adlaw gibutyag ni Cebu City Mayor Nestor Archibal nga kinahanglan i-deploy na sa tanan nga mga dapit diri sa syudad sa Sugbo ang kining mga pulis gikan sa Police Regional Office 7, gikan po sa Regional Mobile Force Battalion o uban pa nga mga unit sa atong kapulisan ug ang sa Visayas sa Komanda Mamalo o Sir Attorney Jan. So wa pa gyud maghingpit na magsugod ang programa, pero ang misa na humana o napo diri ang mga sakinan gikan sa Pero 7 nga kini i-deploy unta ni ngadto sa Bohol alang sa ASEAN Summit, apan gipagamit lang una
ni Baranan dinhi sa sa Sugbo alang sa sinulog 2026 sa Mamalo ug Atty. Jan. Arnold, doon na ba sa mga personnel gikan sa kapulisan nga sa Bohol, considering nga ang Region 7 karon Cebu na lang og Bohol? Mamalo, ang personnel gikan sa Bohol, gikan sa Lapu-Lapu, Mandawi o sa Cebu Province. Wa pa nato makuha ang lista kung pinagyud ang gihatag sa Cebu Police Provincial Office, Mandawi o Lapu-Lapu lakip na ang Bohol. Pero sa listahan nga ilahang sa kinatibuk-an nga listahan, mabot ngadto sa 10,000 tanan ka mga pulis ang ipakatapon niya atol sa sinulog Grand Parade o sa mga kalihukan sa sinulog o sa Fiesta Senior dinhi sa Dakbayan Sugbo, Mamalo. Arnold, kumusta man sad ang moral no or mood sa atong kapulisan considering nga Disyembre pa sila bunog na kaayo pagbantay sad sa kahapsay kalinaw diri sa atoa? Makita nato sila kuan man mula high moral man sila. Ang uban ani wa pagid sila maka-break no kay ang mga bagong mga pulis ani kini mga bagong graduate gikan sa kining PR7 o kining training center diri sa lungsod sa Sibunga. Wa pa ni sila maka-break actually no. Diretso na ni sila. Labot na si Brigadier General Rodrigo Baranan uban ni Police Colonel George Ilanan, ang hepe sa Cebu City Police Office, padungan sa stage sa Mamalo, no? O alang na sa formal nga pagsugod niya sa programa dinhi diri sa Cebu City Sports Center, Mamalo. Arnold, ang ato ang Cebu City Police Office Head, si Colonel Ilanan, this is the first time sa iyang pagbalik, no? Unsa man sa dangiyahang pagpangandam alang sa sinulog karon nga siya gyud Sugboanon gyud ang nangu sa tong kapulisan sa Sugbo. Actually, kasama Attorney Malo naman hinoon, abogado. Pwede ra jud kaayo sir. Actually, niingon si Sir George Ilanan nga andam na sila. Gani, pila ka buwan sila nga nag-meeting. Although, nakalingkod siya before December, there is Cebu City Police Office, sa panmatad pa niya, ang nanay template, ang security sa Sinulog Festival, nga ilan na lang ning i-rehas, no? Niya, matad pa niya nga, dunay kapin sa 80 ka mga pulis ikan sa Regional Mobile Force Battalion ang gi-download baguhay lang dinhi sa Cebu City Police Office nga makatabang unya sa ipaygan nga security sa Sinulog Grand Parade o sa mga kalihukan sa Fiesta Senior dinhi sa Ciudad sa Sugbo. Kini si Ilanan din na siya dinhi bag-o niya ang kining paghatag sa security sa Sinulog Mamalo. Gubikan kay sa taas nga panahon nahimo siyang hepe sa usa ka special unit diri sa Cebu City Police Office. O niya na destino sa siya sa Police Regional Office 7 sa taas na panahon. So di na ni siya nimo ma-question ang iyang capacity o kapabilidad sa paghatag sa security o pagmando alang na sa pagpatuman sa security sa Sinulog Grand Parade o sa Fiesta Senior, Mamalo o Atty. Jan. Wala man tay signal shutdown Ronald, no? Kana may wa pa nato mapangutana. Pero mapangutana na to kung magpapress ko na ang Police Regional Office sabi ng Cebu City Police Office, Mamalo o Atty. Jan. Sige, salamat sa imong update Arnold. Balikan ka na mo unya or atangan na mo imong update sa inyong hapon sa mga balita sa Sairi 47. Salamat ma'am diri sa Cebu City Sports Center, Arnold Bustamante, back to you. Okay, dagang salamat si Arnold Bustamante atong gibuhian dayon no kay nitingog na si PRO7 General Rodrigo Baranan kibaw ko manguha patungkuan mga SOT. Tanawon sa nato kung unsa say mensahe sa kadagkuan sad sa kato mao to akong pangutana katong signal shutdown kay daghan man ma-affected partner. Daghan mag-atangan na. Unsaon man sa nato pag pakita sa sinulog to the world kung dili ta maka-post ang mga Gen Z o mga Gen Alpha nga. But actually kung ang CCTN di ra mang problema kay namtay fiber dinha nga connect gilinyahan man na daang Tatay Dodong kita gyapon ni ato ang mga followers ug ato ang mga kuan suki. Uban lang communicating with kuan if mag-shutdown. Yatong balikan gani atong gihisgutan partner kato laging unsay angayng buhaton kaha ni Presidente Bongbong Marcos. Well, this is and not for unsa sad attorney ang factors atong panahona because I remember mo bitong panahon na nagrally ang Iglesia ni Cristo. Mo sad tong panahon nga katong
Zaldico bato nga gipangita na. Oh, So mo it was a series of unfortunate events nga para nako makakontribute gud ana. But this is not the first time nga nitiurok iyang rating. It also happened katong dihay survey nga gipahigayon after the arrest of the President. former president. Murag ever since murag ni sad-sad na gyud after that partner. So muna siya ang climate at that time, and then karon murag ang mga tao, I don't know, despite celebrating Christmas and New Year with their families, murag dagan gyapon ang reklamo nga mahal ang mga palaliton, so inflation is still very much an issue nowadays. Wala gyapon natagamtaman sa kinabag-ang mga tao ang murag kana bitaw makaingon ta nga kaluag-luag bisan pa well, natural mo gyud nga mogasto ta during these special occasions, pero moadto kag merkado mahal ang isda, moadto kag groceryhan mahal sa mga palaliton, murag inflation is still there nya dayon. Magtan-aw ka sa imong 13th month pay, magtan-aw ka sa imong sweldo, I don't know kung unsa kadagko pud ang sweldo, ang mga deductions na and then naapay corruption scandal nga hangtod karon kinahanglan pang sulbaron. So and then naapay mga issue sa mga within the cabinet sa presidente. I mean karon on social media, I don't know kay wa man sad ko nag-follow ni DOT Secretary Cristina Frasco Garcia Frasco, but lately murag nakabantay ko nga daghan kaayo og criticisms against her as a DOT Secretary. Tungod atong daghan ko ng pictures ikuha bat iyang naong ray mo gawas. Mura ko nog epal si Attorney Cristina Garcia Frasco, but of course ang iyahang murag duna naman toy statement, although dili gikan sa DOT, dili sad gikan kang Attorney Frasco nga di man to tinuo, wala may gigasto kay there was manggod a magazine nga ang sa magazine nga murag siya travel magazine unya dayon ang naa sa front cover sa magazine ang naong ni Attorney Frasco. So moto, and then among other things naasay giingon nga kung mo-check ka sa website sa DOT wa kay makita nga mga pag-promote kuno sa mga tourist spots din sa Pilipinas, but instead mga messages kuno gikan ni DOT Secretary Frasco and all. So so far wala pa gi-issue nga statement ani si Attorney Frasco herself, pero doon ako'y nabasahan nga murag iyang part sa iyang legal team ni ingon nga katong in as far as katong cover sa magazine, walay say ato ang DOT or si Attorney Frasco herself. Dili sila ang nagpili kuno. Dili sila ang nagpili sa cover, dili sad sila ang But these things kini ba mga criticisms on the DOT secretary and cabinet secretaries, head of the government agencies within the Marcos administration, maka-affect sad na siya sa perception sa mga tao sa admin. Kay mura ra man ka nag department head ka nya, mayor. So you are an extension of the chief executive. Even si secretary, even si Ombudsman Boying Remulla na kuan pod lately was also dragged into the headlines with his reports sa iyang health ug uban pa. So ang mga tao man gud ron kay naata sa era na lang. Era nga murag ang mga tao karon kinahanglan og accountability, kinahanglan og accounting, unsa na may imong gibuhat diha. Kumusta man diha ang imong mga pundo. So far wala tay nakita nga active bitaw kay nga government agency or secretary, except siguro sa DPWH secretary nga si Vince Dizon og maybe DSWD, but the other government agency asa naman mo? Kay gusto sad mi makahibaon sa man sa inyong gipanghimo, kay para sad ang perception namo sa inyo makaingon naglihok pag yun ang among gobyerno. Ingon ka attorney, balita sad mi. Sige man mi diri mo mi yung kabiri char. Ay pagpatawag mong preskon, dayon pada mo kuan numbers ngadto media. Don't be kanang kuan kanang ang uban mo gud magsaligra sa ilahang social media pod. Magsalig lang sa but kana man na siya, di ba, part na magyud na ron ang social media og that's communication is part of the perception, the whole perception of the actually it's critical to your picture of success kanang efficient nga communication. So kana, and hopefully kaning naanam kita sa 2026 no, so it's 2 years na lang atong paabuton, magpili na sa tag mga bag-o nga leaders, bag-o nga presidente, vice president.
So, critical sa di para nato ang mga sumusunod nga mga buwan kay murag ang mga developments karon will also define how we will vote, how we might In vote 2028. in 2028. Plus this year, we are expecting medyo samok-samok na sad kay barangay elections na po this year. Okay, barangay. So good na ni, lahos na ni, barangay elections, hangtod na ni nga to sa presidential elections. So kana ato mga atangan this year kung unsa sad kahay mga next move sa Marcos administration and especially nasa tay gitutukan na kining basin sad og duna say mga kaso-kaso na sad nga i-file against impeachment complaint against a vice president kay nahuman naman ang katong 1 year nga period within which na to file nya dayon ang update sa dito sa The Hague sa ICC unya ug uban pa mga developments do na kahay mga priso do na pa kahay lain nga mga o kinsa sa atanganan ron dinhi ka sa Central Visayas dinhi sa Sugbo ambot wala pa may involved in flood control scandal nga nasampulan wala pa gipasakaan pa ato nang atangan do na nang gawas nga mga pangan numbers figures personalities pero wala pa kaayo no so basin lag ila lang to giuna ang mas bugat. So tanaw na to. That's something ato sang we look forward to no for this year. Daghan kay tag bantayanan karong tuiga. Okay, nya. Bantayan sa natong oras. Wa na tay oras ato ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong aning pulong og kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Ang tao nga muhatag siyang kinabuhi kang Hesus, may kausaban gyud mamahitabo siyang kinabuhi. Usa ni mo ang iyang pagkontrolar sa iyang kasuko. Kitang tanan, anahan ini maong tawhanong pagbati. Ang pagsunod kang Hesus nagpasabot nga maning kamot usab kita nga musunod siyang kinaiya. Siyang pagkamapayinubsanon o sa iyang malumong kasing-kasing. Sa Efeso 4:26 nagaingon, kung masuko kamo, bantay nga dili kamo makasala. Ug ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibok adlaw. Sa matagi gayon nga ikaw masuko, kini maghataw dili mayong resulta. May mga balatian nga masakitan. Labaw sa tanan, maghatag kini kadaot sa imong panglawas. Kay kini may direktang epekto sa panglawas sa tao. Sa Santiago 1:19 sa 20 nagingon, timanay kini, minahal ko mga igsoon, kinanglan nga kamong tanan andam sa pagpamati. Apan, dili madali-daliwon sa pagsulti ni dali masuko. Busa, pangayoa sa Ginoo nga magkalingkawas ka ining negatibong pagbati. Maigsoon, mao kini ang pulong nga naghatag og giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Nagitong Amahan, pasayloa kami sa mga higayon nga nagdala kami sa mong kasuko. Gusto namong isalikway kini maong datang na kinaya. Tabangan kami sa mong mga pagpaningkamo. Kining tanan namong gipangayo pinagi sa mong buktong anak si Jesucristo. Amen. Samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo'y nagtapos sa atong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Alberto Uy, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Thank you Sir Dennis Tabar, tumakabanan sa TOC Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond ug Sir Ferdy. Salamat. Salamat sa inyong pagpakiguban. Ako si Maluy Nocando Tabar. Si Attorney John Destacamento. See you tomorrow sa itong programang Hello Cebu, Mayong Buntag, Pinoy. Hello Cebu, mayong buntag, naksunta ang kahayag nga nagsuti.
usa ka pagtuo, usa ka